Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naglabas ng heavy rainfall outlook ang Pag-asa kasabay ng pananalasa ng bagyong Krising. Base sa forecast ng Pag-asa, nakataas ang red rainfall warning bukas sa bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Batanes, Kalinga, Mountain Province, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dahil dito, posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Sa report ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Krising sa bahagi ng Cagayan bukas ng gabi o sa Sabado. Inalerto na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng banta ng bagyong Krising. Batay sa abiso ng Pag-asa, kabilang sa inaasahang maaapektuhan ng bagyo ang ilang lugar sa Northern Luzon at Bicol. Payo ng DA sa mga maaapektuhang magsasaka, anihin na kung kinakailangan ang kanilang mga palay at gulay bago pa man tumama ang malakas na ulan at hangin na dala ng bagyo. Dapat rin nila na nasa ligtas sa lugar ang mga reserbang binhi, planting materials, farm inputs at iba pang kagamitan. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, miatubang ang Department of Public Works and Highways kung DPWH sa sesyon sa 21st Davao City Council natong Hulyo 15 ning tuiga. Kiniaron nga mohatag og update sa nagaparayon konstruksyon sa Mal Island, Davao City kon SIDC Connector Bridge Project. Ang proyekto nga nabutang sa kontrobersiya human nga gipagula sa Supreme Court ang writ of kalikasan. Bahin sa gingong kadaot sa kinayahan nga epekto sa implementasyon sa proyekto. Subala sa DPWH nga as of June 25 sa kasamtangang tuig anana sa 38.087% ang actual accomplishment sa ginatukod nga tulay. Gipasigar busab niini nga ang moong kalampusan nag-una sa target nila nga deadline. Din gilantaw nga matapos ang tulay sa September 2028. Human nga natubag ang mga pangutana sa mga konsihal na sabutan nga kinahanglan nga mohatag og update. Ang moong buhatan sa konseho bahin sa SIDC Bridge Project matag bulan. Gipasigarbo sa Department of Tourism kon DOT sa Davao Region ang paghanyag og coffee and cacao tour packages sa Region 11. Pinaagi sa coffee and cacao tour packages gitingwa sa DOT 11 nga makahimo pa og dugang panginabuhian alang sa mga mag-uma. Mauhag ang publiko nga suportahan ang organic farming ingon man mas madani ang mga turista nga mubisita sa mga tourist attractions sa rehiyon. Takip sa gihanyag ang Davao Chocolate Tour kung asa highlight dinhi ang cacao picking and processing. Pagtilaw sa tsokolate ingon man hands-on nga experience sa pagbuhat og chocolate. Samtang sa Davao Coffee Tour, gilangkuban kini sa pagtanom og kape. Cherry picking ingon man sa pagpakita sa mixology o mocktail latte making. Samtang suportado sab sa Department of Agriculture Region 11 among inisyatibo. Gani ni alokarog 17 million pesos nga pondo ang ahensya alang sa pagpalambo sa coffee and cacao commodity sa Davao Region. That would include yung distribution of planting materials. We have also the fertilizers. We have also the tools and infrastructures po para sa kanila, and as well as the capability building po natin. So other than that, we also have the research and development continuing to improve the varietals for every areas of zone for the coffee and cacao as well. O mokadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Laga. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.